pundok nga bisupak sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus nganilan sa pagtawag og simbahan Katoliko, wala na ikwenta pasakupan kung kaluwasan ang isbutan. Mga igsoon, litas buhi pa mo sa mga kaigsoonang nako mga Katoliko nga naapa sa sabakan sa matulog na simbahan. Hatagig yun intaw ninyo o panahon ang inyong kaluwasan. Mo pasabot, ayaw pag-focus lamang sa mga butang nining kalibutan, sa mga kalipay nining kalibutan. Always remember na ang tao compose of body and soul. Nga humanta mubiya nining kalibutan, aduna kita'y hukom nga aturangon. Sanglit naamantay lawas o naamantay kalaan. Ang atong lawas inig matapos na kadinis kalibutan mubalik sa yuta. Apala nga atong kalang musaka sa Dios aron mo atubang sa hukom. Atong masaw mga igsoon ang 2 Corinto 5:6. Ang topic na kung batbaton karon mga igsoon sa di pa na ko ni masahon, mao ang nakalibog kaayo sa daghang mga Katoliko nga walay simba-simba kay musimba lang og magdinog og magbagyo. Ang maong topic mao ang kaluwasan. Unsa ang objective salvation o unsa ang subjective salvation? Kay daghang nalibog ani ko kasabot og tungod diha na mibiya sa simbang Katoliko kay nadala sa mga pastor nga nagtudlo og di mao. Wag kita mo ha, basta pastor dili maguna so walay kwenta na sila tuohan. Now, watubang bata sa Ginoo kumanta mubiya sa kalibutan. Ato masawan mga igsoon ang 2 Corinto 5:6. Kung mao ni ang atong pangandaman, no, mao ni ang atong pangandaman. Kay atubang nato sa Ginoo, pagbuhi niya sa iyang hukom, dito ta sa iyang ginharian punta. Dili sa impyerno. 2 Corinto 5:10. Mingon ang Ginoo, mingon si San Pablo. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. Aron ang sa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Muatubang ta mga igsoon o hukom, dinhi conflict na gitudlo sa mga pastor nga pagtuo lang luwas na. So, wala nila masabti mga igsoon, that is why we have to study theology. We must read the whole Bible in order to know the teaching of our Lord Jesus Christ by His Son. So wala mga igsoon. So matubang ta sa Ginoo aron iyang hukman. So mga igsoon, ako balikon alang sa bago pa o sa kini ka programa nga pangreliyon nga katuyuan kaluwasan. Usa ka programa nga gihimo sa katawan sa Dios in person or through the group sa Catholic Faith Defender aron lang matabangan ang atong makaigsunan nga huyang pas pagtuo kay lagi sa jokyo musimba lang og maglinog og magbagyo o ang atong makaigsunan nga nimulat sa simbahan atong matabangan aron din samtang niya pa sila sa kalibutan makita nilang kamaturan na ang simbahan na ilang gitalipdan o gipanawas-bawasan mao na ang simbahan na ilang gikinahanglan aron sila makasunod sa gingharian sa atong lahitong Ama. Well, so on, how many days na lang? 28 na karon, 29, 30, 31, 3 days na lang. New Year na. Pero ang question, nasayod na ba ang tanan o nasayod ba tang mga kaigsunan na kung Katoliko? Unable dengan Catholics. Asa gikan ang 2024 nga atong biyaan. So question, asa man gikan o sa may gibasihan anak? Mao pag ginang edad sa kalibutan sa Christian o sa pagbuhat sa kalibutan ang iyang edad 2024 pa ba? Ang tupat, no. Dili na ang edad sa kalibutan sa Christian. Kaya according sa atong mga kaigsunan nga nagtuod sa kasaysayan,
There are more or less millions na. Now, pero question, asa manggikan ang 2024? Mga iso ng 2024, edad na ni Lord Jesus. That is why gitawag na sa Latin o Anno Domini, abbreviated as AD. Sa English, Year of the Lord, sa Binisaya, tuig sa Ginoo. Mauna ang 2024 mga iso. Edad na ni Lord Jesus. O si Jesus Christ, pag edad niya 30, diha na niya gitukod ang Christian religion. Namatay siya sa 33. So ang historian and also the life of the church or history of the Roman Catholic Church or the church founded by Lord Jesus, ang Christian religion o ang simbahan natukod between 30 to 33 AD. Napagibabasa sa Bible nga si Lord Jesus nagsugod og tudlo nga mo sa pangyang pagtukod sa Christian religion sa nag-edad siya 30 atong sa mga igsoon ang San Lucas 3:33. Di mo din 23 brother. Mga 30 na panuwi ko ni Jesus pagsugod niya sa iyang buluhaton. Nagtuo ang mga tao nga si anak ni Jose, nga anak ni Heli. So nagsugod si Lord Jesus Christ og tudlo sa nag-edad siya 30. Namatay siya sa 3:33. So ang history o ang simbahan ningon nga natukod ni Lord Jesus ang Christian religion between 30 to 33 AD. Now, 2024 magkakaroon. So, i-minus na ito, i-presume na ito, nga 2033 natukod ang Christian religion. So, 2024 minus 33 years equals 1,991. O mao na ang gidugayon na or existence na sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus o simbahang Katoliko. So, kung mabasa ang history, ang simbahang Katoliko mga isuon na anay 191 years sa iyang existence. Kunya, supatod lang tayo ng mga sikta. Unang laison ko Katoliko, tuon yun. Ya, simba ka Domingo, ano makadungog sa mga pamilya, sa mga pare. Di kayo, musimba lang o maglinog o magbagyo. Musimba lang o mailubong, pero tuwa pag yun sa gawas. Kumpiyansa na yung mga Katoliko mo na makaingon kag nilisi na dali sa mga sikta, niya kubrahan dahil 10% kurang hurot ang kwarta. Muna mga igsoon, mga simbag yun, mga igsoon, matag Domingo. Ayaw yung kumpiyansa. Now, so, si Lord Jesus mga igsoon, nagtukod siya og simbahan sa nag-edad siya 30 na 33. Ato kasama mga igsoon, ang San Mateo 16:18. Gingon din Nera, busa sultiyan ko ikaw si Pedro, kung ibaba din yung bato, tukulon ko ang akong iglesia, kung bisan gani ang kamatayon, dili gayon pagkabuntong nili. Ang word iglesia, mga igsoon, is Spanish word na, sa English na church. That is why if we read in the English version, ang mabasa dito, thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. So, si Lord Jesus, nagtukod siya sa iyong simbahan o nagtukod yun siyang simbahan. Maon na ang angay natong pasakupan kung gusto tang kaluwasan. So, kamo magkaisunan kung Katoliko, ayaw mo padala ng mga pastor nga kusog kayo mo singgit o praise the Lord, hallelujah. Pero ang ilang ipasakupan, mga sikta. Dili ang gitukod ni Lord Jesus nga iglesia. Munang ayaw mo kumpiyansa, kaya ang kaluwasan, kausalang na i-process din sa kalimutan. Kung gusto kang makasulod sa kalimutan, number 1, pasakop sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus o Christian religion nga mga Catholic Church. Ayaw padala sa mga sikta nga dumalag mga pastor nga dili pare. Ay say pastor nga dili pare, kay ang mga pare mo na ang tinod nga mga pastor. So ang mga pastor nga dili pare mga igsoon, wala na kwintatuhan kung kaluwasan ang hisgutan. So, pangitaag yun ang simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, samtang buhi pa ka. Ayaw yung kumpiyansa. There is only one church or religion founded by our Lord Jesus Christ. O kini maong simbahan is no other than the Roman Catholic Church. Therefore, ang atake sa simbahang Katoliko, since iyan
ni Lord Jesus ang muatake din instrumento sa yawa. In other words, sa diretsyo nga pagkasulti, ang mga pastor na nagsigig daw sa simbang Katoliko, instrumento na sila sa yawa. Kung naay mo supak, pwede man mo kigong sa dili, naman tayo mga Bible, no? Naman tayo mga laing version sa Bible. Pwede mo makigong sa mga ingsoon. Kaya maayo na mo mga pastor mo saka-saka sa mga balay sa Katoliko na wala igong kahibalo. Pero sa mga Katoliko, malagtuhon. Di man mo paapo palagi. So, mga ingsoon, ha? There is only one church or religion founded by our Lord Jesus Christ. O maulang ni ang iyang sogo nga baptismo. Dini mga igsoon, akong isay-say what is salvation. Kaya according sa mga sekta, ano sila makadali o mga Katoliko, pagtuo lang daw luwas na. Monay lances sa mga mini nga mga magtutudlo nga mao ang mga pastor. May suon kung magtuon tag theology atong mahibawaan unsa ang ipasabot sa Efeso 2:8. Mga igsoon man ang gigamit sa mga pastor ha, ano ng Katoliko nga may igong kahibalo, ilang madala sa ilang grupo. Na unsa may gingon sa Efeso 2:8 atong sa mga igsoon. Mali kulang sa ila no ang mga pastor na kabalo na wala mali ng ilang grupo. Pero tungod kay sila ang gingon sa Ginoo nga mangwanta, mo lang padayon sila tudlo bisag o di padayon sila tudlo bisag dili mao. Ako po na isunod mga igsoon ha, nga mukontra sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus panapi lang. Unsay gingon dinhi sa Efeso 2:8? Gingon dinhi kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Dili mga igsoon daghang Katoliko ang nadala sa mga sika. Kay gusto lagi maluwas pero delikado hinuog na impas. Kay wa kasabot sa sulat sa Efeso 2:8. Now, ang Efeso 2:8 mao ni ang gigamit sa mga pastor ang paglimbong sa mga Katoliko nga makuha o mubalhin sa ilang grupo. Remember, basta pastor o sikta mini na nga magtutudlo instrumento na sa yawa. Wa ko sabihin mo tanawa, di ba asa sila ng mga limbro, di ba sa Katoliko mo na instrumento sa yawa. Dibungkag nila ang simbahan na gitukod ni Lord Jesus. Sa Katoliko ng mga membro, dawat limpyo ni mga pastor, no? Kaya pastor din yung nasakitan, doon po mag-usay pa, doon di man di malubat. Sakit lang kay Mayingon yun, may nga basta pastor sa mga sikta, mini na ang pastor sa gitukod ni Lord Jesus nga mga pari, mo na tinuon. Kaya mga pari, pastor, mga pastor na sila tinuon na pastor mga isoon. So kung mga pastor nga masakitan, pag yung akong instrumento mo siya, doon mo dili kay dapat may lain-lain klase sa Bible o gusto mo mag-usay ka yun. Doon naman di lang may pwede mo yung mga pari o pastor pariha na kay may namatay na lang ko sa gamay pa ko kaysa mo yung ko nga pastor sa mga sikta o ang pari sa gitukod gino pariha na may namatay na lang ko sa gamay pa ko kaysa may impyerno lang ko kaysa bulako ko nga impyerno lang akong sangkuan. Now, unsa gingon sa Efeso 2:8? Leha. Kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya, no? Balik na no? Kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Mukonggo dayon ang mga pastor. Now, ang kaluwasan dili na buhat sa tao. Mga igsoon, ang Efeso 2:8 100% tama na. Pero ang question, unsa may gipasabot diha? Ang gipasabot ba diha mga pagsabot sa mga pastor ang tubag-dili? Nga naman, minay mo ng pastor nga magtutudlo, so dili gid sila kasabot sa Efeso 2:8. Ranting without admitting, tama sila. Pero tanawa, ang ubang nasulat sa Biblia, kung muhaon ba sa ilang pagsabot niya, before nako na tinawon, unsa na nga salvation ang gisgutan diha sa Efeso 2:8. Now, ranting without admitting na tama ang pagsabot sa mga pastor. So kung tama ang pagsabot sa mga pastor,
ang San Mateo 24:13 and also San Marcos 13:13. Kung sa gingon din eh. Ganting mo daw admitting nga ang giingon sa mga pastor, ang pagsabot sa mga pastor sa Efeso 2:8 before na ako na tinawon, hosto sila. So, mugawas nga si Lord Jesus may mali. Kung sa gingon ni Lord Jesus, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Nabunyagan naman sila, nabautismuhan naman yung giingnan ni Lord Jesus din eh. Apan iyahan man mo maning mga apostoles o kuban pang Christian sa panahon ni Lord Jesus. Iyang giingnan, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung saan naman po nga kaluwasan? Niya pa, San Marcos 13:13, lanting without admitting na ang giingon sa mga pastor sa Efeso 2:8 mo yung correct, mo tama. So sa na gipasabot din sa Ebanghelyo ni San Marcos, atong Lord Jesus magyapon ang nagsulti. Giingon din Marcos 13:13. Og dungtan kamo sa tanang tao tungod kanako. Apan kadtong mulahutay sinsa nang giingon dili na kamo. Og dungtan kamo sa tanang tao tungod kanako. Apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan maluwas gayon. Unsa na po niya kaluwasan? Kung so dagan na kay ko gigatubang mga pastor sa Cebu City and also sa Tagum. Wala sila justify ani. Mo nang dili na sila matubang og mga CFD diha sa mga public nga mga lugar sa open nga mga diskusyon. Mangita lang na sila Katoliko nga musimba lang og maglinog og magbagyo og mailang sakon og ganihon. Preteng ni mga pastor ta. Isalim to magod sa lautan mo nang dili gusto hayag adto lang sa wakasabot mo atake. So, unsa pa'y giingon ni San Pablo? Before na ko tinawon ang Efeso 2:8. Unsa giingon ni San Pablo? Nag-ingon na ba siya nga luwas na siya? Pero tanawag mga pastor o ilang membro, luwas na. Pero si San Pablo, nga magwawali sa pulong sa Ginoo, maingon na ba siya nga sure na siya nga makasulod sa langit o mamatay, kung mamatay siya? Ang tubag, wala. Okay, 1 Corinto 4:4. Unsa giingon San Pablo? Dili mga isuon, mugawas nga mga pastor, labaw pa ni St. Paul. Nanuman, si San Pablo, wagi siya mingon nga luwas na siya. Naghulag pa siya judgment. Mga mga pastor sa Plaza Escalabo, manglayas dayon na, no? Manglayas dayon pag tinaw na to sa gamit ang Bible. 1 Corinto 4:4. Tinaw kaayo ang akong konsensya, according ni St. Paul. Tinaw kaayo ang akong konsensya, apan wala kini magpasabot nga wala gayon ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. Tanawa, si San Pablo nga insod nga nagwalay sa Ebanghelyo, naghulat pa nga hukma sa Ginoo. Pagdarawa mga mini nga magtudlo ang mga pastor o mga membro, nag-ingon nga luwas na. Ito yung nagdarawa. So ato na tinawa ng Efeso 2:8, unsay gipasamot niya. Napa mga ison, no? Napa, ano nakasunod pa sa langit, kinahanglan pa kang magkinabuhing matahong. Uman ka mabunyagi, kinahanglan kang magkinabuhing matahong. Ato basahin ha? Magkinabuhing balaan, Hebro 12:14. So ayaw yun mo padala ng mga pastor o mga membro nila nga patuuhon mo nga o magpasakop mo nila luwas na mo kay ang tinod ana maempasi mo mo. Kaya nga mga isuon, no? Hebro 12:14. Ang mga binunyagan mo ni ginikwet sa Ginoo through the letter to the Hebrews. Gingon din paningkamuti ninyo ang pagkigdait sa tanang tao o sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. Tanawa unsay gingon sa unsay gitudlo sa mga Kristiyano sa mga apostoles. Paningkamutan nato ang pagkinabuhi balaan daw makasulod sa langit. Pero pastor unsay gitudlo, mabautismuhan lang ka, luwas ka na. Pastilan Ginoo. Ayaw gid mo palansis mga igsoon. Kaya ang tinod nga luwas niya mga pastor, naluwas sila sa kalisod, kay kubrahan naman mo nila og 10%. Muna ang ilahang kaluwasan.